Alam mo ba ang student permit, hindi pwede magmaneho mag-isa? Kasi unang-una, sinabi mo February pa last year yung student permit mo. So technically, expired na yon. Pwede ba nating ano yan? Tanggalin? Masyado naman mahaba yan. Hi everyone! Sa ating pong mga kababayan, ay dapat po kapag tayo ay bumibiyahe ay meron tayong dalang lisensya. Ito ay upang masigurado na ang nagmamaneho ng sasakyan ay may sapat na kaalaman sa pagmamaneho sa kalsada. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagtuturo ni Sir Gabriel Go ng mga aral kung sakaling walang lisensya ang isang nagmamaneho. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video nang mahuli ang isang estudyante na walang suot na tamang helmet. Wala ka bang helmet na pang motor? Pupunta pa lang po ako sa school. Pupunta kang school. O di, okay lang naman pupunta kang school. Pero ang tanong ko, wala ka bang helmet na pang motor? Yung isa po kasi yung helmet natin. Ano? Basag yung helmet. May lisensya ka naman. Dito ay natuklasan na student license pa lang pala ang lalaki at hindi niya pala dala ito. Ano lang po, student ID. Tapos iniwan ko lang po sa bahay kasi saglit lang po ako. Ilan taong ka na? 19 na po. 19. Pwede ka nang kumuha ng lisensya. Bakit naka-student ka pa lang? Wala po ako sa on-pay. Alam mo ba ang student permit, hindi pwede magmaneho mag-isa? Paano po yan? Tapos naka-nutshell ka pa. Wala license? Student lang eh. Pati nga yung student mo. Nasa... Hindi mo rin dala. Ba't di mo dala? Kasi ang akala ko po, Akala mo? saglit lang po kasi talaga ako. Kukunin ko lang, magpapasa lang po ako ng... Oh, kaso ang problema mo dyan, kahit saglit ka lang, nagmotor ka. Nagmotor ka, hindi mo dala lisensya. Actually, bawal ka talaga magmaneho mag-isa kasi naka-student ka lang. Paano yan? Tama naman ang papeles ng motor pero mukhang hindi alam ng lalaki na dapat ay may kasamang non-pro kung student pa lang ang iyong lisensya. Okay, registered pa. Pero ang problema mo ngayon, wala kang lisensya talaga. Registered, pero wala, student permit lang. Oo, no helmet. Alam mo ba magiging ano mo dyan? Violation? Alam mo. Sana hindi ka na lang nagmotor kung alam mo naman palang may violation ka. Alam mo bang may impound yan? O sige, ha? May impound yan. Dito ay may matututunan tayo kung paano kukunin ang motor kung sakaling na-impound dito. Ang kailangan mo dyan, kukuha niyan yung registered owner. Kung hindi man sa'yo nakapangalan yan, humingi ka ng authorization letter mula doon sa nakaregister na may-ari sa ORCR. Ngayon, since bawal ka magmaneho, humanap ka ng merong non-pro o kaya pro na lisensya para maiuwi yan. Hindi, ang problema nga, lumabas ka, wala kang dalang lisensya. Tigas to. Tapos naka-nutshell ka pa. Alam mong bawal din yung helmet mo? Oo. Eh, alam nyo naman pala, sana hindi nyo na ginagawa. Diba? Kung alam nyo, huwag nyo nang gagawin para hindi kayo makasita at mahuli. Nakabasag lang po kasi ng helmet. Oo nga, nabasag yung helmet mo. Eh ngayon, naka-student permit ka naman. Pag nasita ka rin, ganun din. Diba? Magpaano ka muna, magpa-non-pro ka. Kailan ka kumuha ng student permit mo? Last year po. Last year. Oh, eh bakit? Pwede mo nang palitang ano yun? Pwede mo nang palitang non-pro. Ha? Mas mahirap yan. Nagmamaneho ka na naka-student permit. So kung last year pa yan, anong buwan? February pa po. Feb. Expired na ang student permit mo. Sa huli ay na-impound ang motor ng lalaki at nagbigay ng paalala na swerte pa nga ang lalaking ito dahil hindi masasabi ang disgrasya dahil sa kawalan ng helmet ng lalaki na nagmomotor. Yung nga, driving without license pa rin talaga siya. Eh, wala kang titikita, may impound talaga. Ayun po talaga. Oo, may impound talaga. Ha? Sir, baka Hindi kita mapagbibigyan kasi unang-una sinabi mo February pa last year yung student permit mo. So technically expired na yon. Hindi mo dinala,
wala ka rin talagang dalang lisensya. Tapos pangalawa, ang student permit, hindi dapat nagmamaneho ng mag-isa lang. Dapat may kasama ka na professional o kaya non-pro. Pangatlo, naka-nutshell ka. Diba? Isipin mo na lang, na kahit papaano yung huli mo, nakatulong sa'yo na hindi ka mahuli sa iba. Kasi mamaya, worse niyan. Let's say, hindi natin alam, nag-iingat ka. Yung iba, hindi nag-iingat. Mamaya, di ba? Matamaan ka or whatsoever. May maaksidente o maka-aksidente. Mas malaking problema yon. Ito naman pong trapal ng tindahan ay naka-extend sa kalsada na pwedeng makatama sa mga motorista. Tanggal to ka mo. Ate, tanggalin nyo to, ito iwan mo. Kukumpiskahin po namin. Kasi babalik nyo lang po yan. Iwan mo na yan, iwan mo na yan. I-roll nyo na lang yan. Pwede ba nating yan? Tanggalin? Masyado naman mahaba yan. Meron na kayong extension eh. Actually, extension nyo, bawal na po yan. Ang barrier naman na ito ay ginawang reserve parking kaya ito kinuha. Patanggal nyo nga to. Patanggal mo kasi ginagawang pangharang yan eh. Kunin nyo na. Ang mga motor naman na ito ay sira-sira na at tila ginawang tambakan ang bangketa. Tapos yun, ginawang pangharang ng parkingan ng motor. Tikita nyo mga motor. Opo, sige po. Yung mga motor na lang. Pag walang may-ari, itow nyo na. Yung mga motor po, yung mga motor. Hindi sa inyo? Meron dito 2 motor. Pakuha mo na kaya yan? Tambak na eh. Tanong mo nga. Pakitanong nga doon sa dump truck natin, kumukuha ba sila ng ganito? Mukhang wala na yan eh. Walang makina eh. Sa huli ay nakuha ang mga motor dahil wala itong makina at wala na ring mga pyesa. Kaya nyo ba to? Puro walang makina na eh. Kahan na lang yan. Kaya? Kaya, sige. Ito rin, wala nang makina to. Tingnan mo, wala nang plaka to, di ba? Pag wala, Bike sir, yung bike to. lahat kunin na. Pwede na muna, walang makina eh. Yung walang makina, kunin na. Yung may makina, impound. Ang sasakyan naman na ito ay sa corner pa mismo ipinarada at hindi makaliko ang mga sasakyan. Ano yun yung muna palabas mula sa likod? Tanggalin mo muna to pre, makakatrapit tayo. Baka umampas yung likod, ha? Okay na, yung tow truck na lang ang umusog. Busog, dali. Marami talaga mga bus dyan, lalo po gabi. Di ba taga rito yan? Wala dyan, wala ka lang dyan. Hindi niya alam eh, hindi niya taga rito. Peke yung plaka eh. At yan po ang napaka-importanting trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go upang madaanan natin ang bangketa at kalsada. Sa ating pong mga kababayan ay huwag naman po nating harangan ng kalsada at bangketa. Ginawa po ang bangketa upang lakaran ng tao at hindi tambakan ng inyong mga gamit at sasakyan. Dapat po ay magsimula ang disiplina sa atin mismo at tapat na mismo natin ang ating linisin. Alam kong marami kayong ginagawa dahil sa hirap ng buhay ngayon at kailangan nyo magtrabaho.
Pero huwag niyo pong kalimutan na ang tapat ng inyong bahay ang unang simula sa pag-asenso ng ating buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Road.